Ayan, anong masasabi mo, Sir Nilkan, ngayon? Anong masasabi mo? Nakakatuwa yung pangyayari kasi hindi natin iniisip na mayroon tayong matutulungan na isang matandang kapuspalad na naglalakad, nanghihingi ng limos at kahit papaano nabigyan mo ng napakain kasi nagugutom, nanghihingi ng pagkain. Habang binabaybay namin ang Maharlika Highway dito sa San Miguel, Bulacan, galing ng Nueva Ecija, pauwi na kami ng Maynila nang naisipan namin kumain ng almusal sa isang restaurant sa lugar na ito. Hindi ko inaasahan na dito pala ako dadalhin ng aking mga paa upang sa simpleng kapamaraanan ay mapapasaya natin si Tatay Felix. Ano mo, Tay? Anong pangalan mo? Felix. Ha? Felix yung pangalan ko. Opo, pangalan? Felix. Taga saan po kayo? Bago sila. Napansin ko, lalapit kayo, kakain sana kayo. Wala kayong pera? Napansin kong nakatayo si Tatay sa counter kausap ang waitress at sumisin niya siya ng pagkain. Pero hindi siya napagbigyan. Marahil nag-aalinlangan din ang waitress dahil hindi naman siya ang may-ari. Kaya't hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Agad kong nilapitan si Tatay at tinanong. O mamili ka ng ulam mo doon. Pumili ka ng ulam mo. Anong ulam gusto mo? Sige. Ano hong gusto mong ulam? Agad ko nakita kay Tatay ang ngiti nang sabihin kong pumili ka kung anong ulam ang gusto mo. Kumuha ka ng pagkain. Ako na ang magbabayad. Ayan. Sige po. Yun na ako gusto mo? Oo. Ito kanin. Bigyan ng sabaw. Paano na sabaw? Sige Tay. Buka mo na. So, si Tatay nakita lang natin na lumapit. Anong dala mo, Tay? Anong bitbit mo? Ano yung bitbit mo na yan? May bitbit si Tatay ng mga reseta. Sa asawa pala niya. May karamdaman daw ang kanyang asawa at dahil hindi siya makabili ng mga resetang kinakailangan, iniikot niya ang San Miguel, Bulacan upang makipagsapalaran at humingi ng limos. Ha? Sa asawa ko po rin. Sige, upo ka muna. Kwentuhan muna tayo. Ala. So, nakakita tayo mga kaibigan ng matanda na habang kami kumakain ay lumalapit sa kainan. Wala namang pera. Kaya yan. Taga Maynila po tayo. Sa Kainta. Kain po kayo. Manila kayo? Miss, pwede pa yung sabaw? Ano? Okay na po ba yan? Dalawang rice tayo. Dalawang rice? Ha? Dalawang kanin? Ha? Dagdagan pa natin? Okay na po sa inyo yan? Saan po kayo mapunta niyan? Saan kayo pupunta? Sige, ito na tayo. Dalawahin na tayo. Sabaw tayo. Galing kayo? Po? Manila kayo? Manila. Pamaynila po kami. Galing kami ng Bulacan, ng Nueva Ecija. Tapos nadaan lang kami dito kumain. Napadaan ka. Swerte naman at napadaan ka. Manila ka rin. Anong bilang? Ay, pahingin ng tubig. Tubig. Kay Tatay. Ilan na po ang anak ninyo, Tatay? Bakit po kayo iikot? Bakit kayo nag-iikot-ikot? Tawa ko lang. Ano pong problema ng asawa? Makalakad eh. Namamalimos kayo? Hinihingi ninyo? Hinihingi ko eh. Wala akong trabaho. Oho. Kanina po, nakita ko kayo paglapit ninyo. Nahingi kayo ng sinyas kayo ng pagkain. Ibuti nga ho, nandito kami para makakain po kayo. Anong pangalan nyo, Tatay, uli? Tatay, anong pangalan? Ito pangalan ko. Oo. Felix. Tatay Felix ng barangay. Bagong silang. Bagong silang. Bagong silang. Bagong silang. Bulacan. Habang kumain kami dito sa Donas Restaurant. Tama ba atin? Donas, no? So sa Donas Restaurant,
ay nakita ko po si Tatay Felix na nag-approach po sa counter at nakita kong sumisinya siya na humingi siya ng pagkain. So, nung makita natin, agad natin binigyan ng pagkakataon na mapakain siya. Ito paano? Kasi marahil ay pinagkaloob sa atin na dito tayo makakita. Akalain mo sa dami ng kainan na daanan namin, pero dito kami makakita ng tao na dito kami din nila na kumain. Yung pala ay makikita at makakasalubong namin si Tatay Felix. Ayun mga kaibigan, ganito lang po talaga ang pagkakataon. Minsan kapag naglalakad tayo, meron tayong mga nakikitang mga taong katulad nila na so ginagawa natin ito hindi para ipagyabang, pinapakita natin para magbigay inspirasyon sa lahat na minsan sa simpleng kaparaanan sa panahon ngayon, maganda pa rin yung nakakapag-share tayo ng mga kunting biyaya para sa kanila. Maliit na bagay pero ikakatuwa nila. So tay, bibigyan sana kita ng bigas tay. No? Bala ko sanang ibili ng bigas at grocery sila tatay. Pero sabi niya maghapon pa siyang iikot, kaya hindi niya madadala ito. Kaya ito na lang ang ginawa ko. Kaso lang, malayo ka pa naman, hindi ka, mamayang hapon ka pa. Hapon uuwi eh. Oo. Pero sana wag ka nang magtagal. Pagdamutan mo na lang ito, ha? Maliit na bagay yan. Pero sana makatulong. Nang iabot ko kay tatay, isang munting ayuda, ay tadya namang abot saya, abot ngiti, mabanaag mo agad. Ang saya sa kanyang mukha, kahit papano, hindi na siya makikipagsapalaran. May kasiguruhan, may maiuwi na siya sa kanyang mahal na asawa. Lakad ko. Salamat mama. Opo. Sige. Sa kayo ba? Sa Manila kayo ba? Manila po. Opo. Hindi ko inaasahan ang mga pangyayaring ito na isang umaga ay makakasalubong natin si Tatay Felix na sa oras ding iyon ay magkakapagawa tayo ng isang pagtulong sa lugar ng San Miguel, Bulacan. Bago kami maghiwalay ay yumakap si tatay at nagpasalamat. Hindi na nakunan sa kamera sapagkat front camera ang gamit ko ng mga oras niyan. Pero ramdam ko ang sinserong pasasalamat niya sa munting biyayang ating iniabot. Minsan sa mga ganitong pagkakataon, maliit na bagay, pero ang katumbas ay walang kasing saya sa mga taong katulad ni Tatay Felix.